Okay, so good morning po sa inyo mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, si Raul Lambino, isa sa kandidato ni Duterte sa PDP laban. Naalala ho ninyo nung inaresto si Digong. Tapos inabot na ng gabi, no, malapit na siyang makaalis. Binalibalita kasi nito na meron daw pong TRO na lumabas galing po sa Korte Suprema. Ngayon, ito namang mga taga-Korte Suprema natin, kaya nyo naman palang mag-proactive, ba't hindi nyo yan ginagawa palagi? Kasi ito pinadalahan po nila siya dahil abogado siya, pinadalahan siya ng show cause order. Ayan, so sabi sa balita, April 8, show cause order ibinaba ng SC kay Attorney Lambino. Oh. Supreme Court and Bank, patay ka ngayon, has given Lambino 10 days within which to show cause why he should not face admin sanction for spreading false information. Kasi nga sa kanyang Facebook Live, kanyang Facebook Live nung maaresto si Duterte, he falsely claimed that the Supreme Court, ang Korte Suprema, ay naglabas ng temporary restraining order para sa pagka-aresto kay Duterte. At ito'y para hindi po makalipad yung eroplano. Okay, yung Gulfstream na maghahatid sa kanyang kulungan. Now, this caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's action. Good job! Tama yan. 'Di ba? Hindi porke abogado. 'Di ba? Bakit gano'n nauwi si Attorney Lambino sa pagpi-fake news na may tumawag sa kanila. Alam niyo kung totoo ho na may tumawag sa kanya ng mga oras na 'yon, o may nag-text whatever, 'di ba? Source of communication. Dapat verify niya 'yon instead of going on live right away. Tapos 'di ba kakaawa ho si Dean Torion. Totoo lang. Kahit na yung abogado ni Kibuloy, naawa ko kay Torion. Pero yung matanda na si Atty. Torion, dala-dala nila, Korte Suprema sila, tapos ang ending nila doon sa ibaba sa may bakal, akala mo nakulong. Diba? Tapos tinatanong ng mga reporter, meron ba talagang ibinaba? Kaya nga i-verify namin . Ang problema, wala kaming makausap dito. Kasi walang makakausap, wala naman talaga. Bakit kinailangan? Yan ang matinding tanong dito na kailangan niyang ipaliwanag. Hindi ito po pwedeng sorry lamang. Dapat sa mga taga-Korte Suprema, tanggalan nyo to ng lisensya. Di ba? Kasi bakit minisled ng taong bayan? Ano tuloy yung sinasabi nila? May TRO. Hindi na nakarating sa kanila kasi inalis na agad si Tatay Diggs. Kaya sabi ko, paano nagka-TRO? Wala namang TRO nilalabas. Kasi pag tinignan mo yung website ng Korte Suprema, mga kapatid, hanapin nyo na lang yan Supreme Court, Supreme Court ito. Judiciary pala, yan, sa ibaba, SC Judiciary, then judiciary.gov.ph. Ayan ho, makikita nyo po ito rin. Mismo doon sa pinaka wall ng website. Tapos pwede kayo mga mag-search. Ginawa ko yung nag-search ako nun, wala talagang TRO . Sabi ko, walang TRO ang in-issue. Ako, minumura ako. Okay lang yun. Wala naman kasi talaga. Pero yung naging epekto dun sa mga nagmamahal kay dating Pangulong Duterte, di ba? Paano kung yung mga yun nagpakamatay sana? Himatay, gano'n, nagkasakit. Di ba? Kasi nga sasama ng loob sa Pangulo na naman ni PBBM ang masisisi. Kasi pinaaresto. Tapos si Torre naman, pinaabot na ng gabi, hindi pa pinagpabukas. Inilipad pa ng, di ba? Alam niyo ang nangyari po, kakasabi nila na may TRO, ganyan-ganyan. They were given 30 minutes para dyan. Ang problema, umabot na nga ho ng alas 11 ng gabi. Hindi na matutulog. Di ba? Kaya ilipad na hanggang ngayon, wala namang TRO. Wala man lang public apology, ito si Attorney Lambino na ginawa. Dapat meron na I am humbly apologizing to the public and to the Supreme Court of the Philippines
Ganon, about my live stream because I received a message telling me, iyak-iyak pa yan sa China eh. Sa Hong Kong. Kinahihiya ang bansa natin. Diba? So dapat iiyak-iyak rin siya rito. Oh. Ay, nako. Kaya nga, ginagawang sinungaling ang Korte Suprema. Torian and Lambino should be accountable with that statements. Nagmukhang fake news tuloy. SC, ginawa nila sa mukha ng mga DDS taong bayan. Di ba nakakaawa yung mga DDS, ha? Tiwalang-tiwala na sila. Nagkinakainan nila yung sampagita. O, paniniwala nila. O, nagdadasal na sila. Tapos, biglang lumipad yung aeroplano. Wala naman pala kasing TRO talaga. Tapos wala lang nangyari, walang nagpapaliwanag. Session na kayo na fake news ako yung tumawag dito. Ano pala? Fake pala yun, wala pala. Advance April Fools lang. Oh. 'Di ba? Walang loko-loko Ginagawa nilang sinungaling ang korte. Yan, deserve nila yan. 'Di ba? Sana nga po matanggalan ng lisensya. Hindi pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon ng ganyan because this was a deliberate action ang ginawa niya. Alam niya ang problema sa mga DDS ng fake news. 'Di ba? Inaalmusal nila yan umaga, tanghali, hapunan. With merienda pa. Tapos hindi po siya maging bahagi ng fake news or false news. Dahil yung ganyang situation, po pwede may mga Pilipino na katulad nila Dadong Daga, 'di ba? Maulol sila sana tapos maglusob yung 40 million DDS members nila plus yung 10 pirasong FGF nila. 'Di ba? Lumusob. Magkakapatayan patuloy, 'di ba? Pagka naulol yung mga yun dahil nga naman maniniwala sila kasi maniniwala sila na mayroong TRO. 'Di ba? Hindi ho dapat na maulit yan at mawalan dapat ng lisensya si Raul Lambino. Alam niyo, pag ginawa po ng Korte Supremang yan, mariredeem nila ang pangalan nila mismo. Yung mga 100 na mga justices dyan na inappoint ni Duterte, you guys must do that. Why? Your names were tainted by this DDS, mga tauhan mga yan. Na kayo ay mga appointees ni Digong at kayo ay inaasahang magbibigay ng pabor na hatol sa kanya. Ganon. Kinalat na nila yan. Kaya kapag kaya rin talagang kinastigo niyo yung pag-fake news yan, matunayan na hindi kayo tumatanaw ng utang na loob. Pero if you just let him go after he explained tapos wala man lang sanction, kundi warning lang, nako, matanda na yan para warningan pa. Ang winawarningan mga paslit, yung mga bagong pasasabar, yung mga pasang-awa, mga ingot-ingot, yun, may warning, okay pa yun. Ingot Pero yung ganyang matatanda na, sanay na sa batas, hindi na dapat yan. Dapat yan, tinutuluyan na yan para tumino. Di ba? Ang bansa natin. Ay, nako. Yung boboto yung ganyang klase, imagine fake news. Ano yun? Pagka kailangan, kakampi ka ni Duterte, kailangan gayahin mo siya. One-man fake news factory.